Viral po ngayon ang video ng gitgitan at habulan ng dalawang sasakyan sa bahagi ng Pasay City. Bumaba pa ang isa sa mga driver na isang vlogger at nilapitan ang nakagitgitang sasakyan. Kinatok ng vlogger ang bintana at nagbitiw ng hindi magagandang salita sa driver. Tila hinampas pa niya ang bintana ng sasakyan. Nagkasagutan pa ang magkabilang panig at dahil sa insidente naglabas ng LTO ng show cause order sa vlogger. Sinuspindi na rin ang 70 araw ang kanyang lisensya at nakaalarma na ang kanyang sasakyan. Ipatatawag din ng LTO ang nakaalitang driver ng vlogger. Itirakda sa February 23 ang confirmation of charges hearing sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idineklara ng pretrial chamber ng ICC na fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Saksi si Salima Refran. Fit o nasa maayos na kalagayan para makibahagi sa pre-trial proceedings at maging sa confirmation of charges hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 matapos matanggap at mabusisi ang report ng tinalaga nitong panel of independent medical experts na sumuri kay Duterte. Matatanda ang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing na dapat sana ay noong Setyembre ng nakaraang taon dahil sabi ng kampo ni Duterte ay hindi siya fit to stand trial. Git noon ng depensa, lumala ang medical situation ni Duterte at nahihirapan ng maunawaan ng ebidensya laban sa kanya, maging intindihin ang mga direktiba ng kanyang mga abogado. Sa 25 pahinang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, nakitang epektibong naipapatupad ni Duterte ang kanyang mga procedural rights at makakabahagi si Duterte sa pre-trial proceedings. Itinakda ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa February 23. Hindi pa malinaw kung personal nakaharap sa pagdinig si Duterte. Maglalabas naman ang Pre-Trial Chamber 1 ng schedule at direktiba para sa pagdinig, kabilang na ang mga hakbang para matiyak ang sitwasyong medikal ni Duterte. Pinaharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran ang inyong saksi. Hindi nakasama ang overloading sa mga iniimbestigang anggulo ng Philippine Coast Guard sa paglubog ng Roro sa Basilan. 18 ang patay at mula sa Zamboanga City, saksi live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, 10 pa rin ang hinahanap ngayon sa dagat ng Basilan. Mula po yan sa higit 300 sakay na pasahero ng lumubog na Roro doon. Kasama po sa nawawala ay yung mismong kapitan ng barko. Pati po isang tauhan ng Philippine Coast Guard na nagsilbing Sea Marshal doon sa barko. Nawawala rin po ang isang sundalo habang kumpirmadong patay naman ang isang pulis na kapwa pasahero po ng lumubog na Roro. Ang sabi ng hepe ng Philippine Coast Guard, search and rescue pa rin at hindi retrieval ang operasyon nila ngayon dahil umaasa pa rin daw silang matatagpuan ng buhay yung 10 nawawala. Kanya-kanyang kapit sa mga pampalutang ang mga pasaherong ito habang humihingi ng saklolo sa gitna ng dilim sa gitna ng dagat. Ilan lang sila sa mga sakay ng MV Tricia Kirsten 3 na lumubog malapit sa Balok-Balok Island, Basilan pasado hating gabi kanina. Sa isang video, makikita pa ang mga pasaherong nagmamadaling magsuot ng kani-kanilang life vest hanggang sa tuluyan ng lumubog ang barko. Agad namang rumisponde ang Philippine Coast Guard nang matanggap ang distress call. Isinakay ang mga nasigip na pasahero sa mga rescue vessel at dinala sa Isabela City Port, Jolo Port at Zamboanga City Port. Isa sa mga nakaligtas si Patraliza. Biglang talaga yung nangyari, sir. Parang kaya namin parang mag-stay lang yung yung pagkalugod. Bigla na tatabingi. Yun na, yung mga tao, nagpapanik na sila. Tapos yun na, yung pag-ganyan, sir, doon na nahulog na yung mga iba. Hindi pa ako nalulong lumangoy, pero ginawa ko rin para. Sakay rin ng barko ang school principal na si Rasula Waludin. Narinig na lang daw nila ang isang security officer ng barko na nag-aanunsyong kumuha na ng life jacket.
Doon na raw nataranta ang mga pasahero at may ilang tumalon sa dagat. May life jacket o kayo? Meron naman, pero karamihan wala. Wala silang information na nagsabi na may nangyayari na kasi ang sinabi lang nila, kuha kayo ng life jacket, palubog na yung barko. So nagpanikan lahat po sa ang tao sa itaas. Seconds lang. Seconds lang. 2 oras daw na nagpalutang-lutang sa dagat si Rasula bago dumating ang rescue. Nahiwalay rin daw siya sa mga kapwa-teacher. Nananawagan ako sa mga pamilya ko, huwag kayong mag-alala, dito na kami ligtas na. Papuntang Sulu ang barko na galing Zamboanga at may sakay na 317 na pasahero at 27 na crew. May karga rin itong truck. Sa bilang na yan, 316 ang nasagip. 18 naman ang narecover na labi ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gavan. 10 pang sakay ng barko ang nawawala, kabilang ang 8 crew. Nakalubog pa rin ang barko na tinatayang nasa lalim na 76 meters. Sa isang pahayag, sinabi ng may-ari ng barko na Allison Shipping Lines Incorporated na agad silang nag-activate ng quick response measures at nag-deploy ng mga sasakyang pandagat nang matanggap nila ang distress call. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad habang patuloy ang search and rescue operations. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa lahat ng sakay ng barko pati na sa mga pamilya nila. Iimbestigahan ng Philippine Coast Guard at Marina ang trahedya. Ayon kay PCG Commandant Gavan, ruled out na ang anggulong overloaded. Updated din daw ang passenger ship safety certificate ng barko hanggang October 2026. Ang titignan daw nila ay kung ano ang nangyari kasama na ang lagay ng panahon. Initial na nakita ang rason ay weather. Ayon sa mga opisyal ng Basilan, maayos naman daw ang panahon nang umalis ang barko sa Pantalan kagabi. Base sa report na nakuha ng PCG at ni Basilan Governor Mujib Hataman, tumagilid ang barko sa kapinasukan ng tubig. May nagsasabi rin daw na pinasok na ng tubig ang barko bago pa ito tumagilid. Mabilis din daw lumubog ang barko. Aalamin naman kung may sinalubong na malalaking alon ang barko. We use naman a systematic base of search and rescue approach. Kasama po yun yung pag-compute ng current sa area na yan. Yung lakas ng hangin din, so kasama yan. Si Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang agarang paghahatid ng tulong sa mga nakaligtas na pasahero. Ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Sa ngayon, nasa compound ng Philippine Ports Authority sa Zamboanga ang mga survivor na lumubog ng barko. Binigyan sila rito ng paunang lunas. Nagsagawa rin dito ng profiling at pagbibigay ng ayuda na 20,000 peso cash, bigas at relief goods mula sa Zamboanga City Hall, DSWD at sa shipping line. Pia, itong ipapakita ko sa inyong video ay aerial footage ng Philippine Coast Guard sa may dagat ng Basilan kung saan po lumubog yung barko. Ang sabi po ng PCG, meron pong silang nakitang oil sheen o manipis na langis. Ang sabi ni PCG Commandant Gavan, may kargang 25,000 liters ng diesel fuel ang lumubog na roro. Pero nag-evaporate naman daw ito sa natural na paraan kaya hindi pa nila ngayon kinokonsidera ang paggamit ng oil dispersant para hindi maapektuhan ang marine ecosystem doon. Yan mo ang latest live mula rito sa Zamboanga City. Ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Ilang malalang trahedya sa dagat na rin ang nangyari sa Pilipinas noong mga nakaraang dekada. Nangyari po ang pagkasunog at paglubog ng MV Doña Paz matapos itong mabangga ng isang oil tanker malapit sa Tablas Strait. Sa pagitan po yan ng Marinduque at Mindoro noong December 20, 1987. Mahigit 1,800 ang opisyal na tala ng nasawi. Pero may mga ulat na nagsasabi na sa 4,000 ang namatay. 26 lang ang nakaligtas. Mahigit 250 naman ang nasawi sa paglubog ng MV Doña Marilyn sa pagitan ng Cebu at Masbate noong October 24, 1988. Ang MV Princess of the Orient lumubog noong September 18, 1998, malapit naman sa Fortune Island sa Batangas. 70 ang patay habang 80 ang nawawala base sa ulat ng Board of Marine Inquiry. June 21, 2008, lumubog naman sa bahagi ng Sibuyan Island sa Romblon ang MV Princess of the Stars. Mahigit 430 ang nasawi habang mahigit 600 ang nawawala at hindi na nakita pa. God for Hire ang isa sa tinitingnan anggulo sa pananambang kay Sharifa Guac Mayor
Ahmad Mitra Ampatuan. Ligtas ang alkalde habang sugatan ng kanyang 2 security escort. Saksi si June Veneracion. Sa kuwang ito, makikita ang isang lalaking armado ng rocket-propelled grenade o RPG na bumaba mula sa nakaparadang minivan at may inasinta. Sinapul nito ang likuran ng isang SUV. Sakay ng bulletproof na SUV si Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan na nakaligtas sa pananambang. Pero sugatan ang 2 niyang security escort. Stable na ang kanilang kondisyon. Ayon sa pulisya, nakaabante pa ang SUV at nakaganti pa ng putok ang mga security escort ng alkalde. May follow-up vehicle, sakay doon yung ilang mga security din ni Mayor. Yung mga securities niya, sir, nakapag-retaliate sa mga suspect. But 2 sa securities niya ay wounded din kanina. Both ay may tama sa left side ng abdomen. Ayon sa pulisya, papauwi na si Mayor Ampatuan alas 6 ng umaga kahapon ng Tambangan. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang mga sospek pero naabutan at naharang sila ng mga pulis at sundalo sa ikinasang hot pursuit operation sa kalapit na bayan ng Dato Unsay. 3 sospek ang patay kabilang ang nagpaputok ng RPG. Nakatakas naman ang driver ng minivan. Base sa investigasyon ng PNP, magkakamag-anak ang 4 na sospek. Ini-establish po nila, ma'am, yung kung kanilang pag-establish ng motibo. Kumukuha sila po ng mga ebidensya kung ito po ay mga hired killers. Sa investigasyon, lumabas na may 3 warrant of arrest sa iba't ibang kaso gaya ng murder. Ang napatay na sospek na gumamit ng RPG. Iniimbestigahan pa paano sila nakakuha ng ganong klaseng armas. Nakita po sa initial investigation na kung bakit po gumamit ng posible ng RPG dahil alam po nila na bulletproof po ang sasakyan. Kung ito ay tinamaan ng solid, mag-iiba po ang kwento ng nangyaring insidente po. Sa utos ng liderato ng PNP, bumuo na ng Special Investigation Task Group para imbestigahan ang ambush at matukoy kung sino ang mga nasa likod dito. Lumalabas din na pang-4 na beses na pala itong may nagtangka sa buhay ng mayor ng bayan ng Sharif Agwak. Sa isang press con ngayong araw, sinabi ni Mayor Ampatuan na hindi ordinaryong tao ang may kakayahang gumawa ng pagtatangka sa kanyang buhay. Hindi ko akalain na mga ganun mangyari sa akin. Sinong tao na ganun nagkalakas na bari sa akin? Tanong pa ng alkalde, bakit siya binawian ng security detail? Bigla lang naalis yung escort ko, doon na nagpasok yung lahat ng threat sa akin na ambusin ako. Ipinag-utos na ng Malacanang ang mabilisang paglutas sa krimen. Kinukundi na po ng Pangulo ang nangyaring yan. At dahil sa kanya pong pag-uutos at direktiba, agad-agad din pong kumilos ang DILG, pati po ang PNP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Inirefer na po sa House Committee on Justice ang 2 verified impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At dahil dito, nagsimula na ang 1-year bar rule o yun pong pagbabawal sa pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Alinsunod po yan sa Rules of Procedure and Impeachment Proceedings ng Kongreso. January 19, inihain ng isang abogado ang unang reklamo na inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Opisyal na rin tinanggap kanina na House Secretary General ang ikalawang reklamo na inihain ng grupong Bayan at inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay sa pag-refer ng 2 reklamo sa Justice Committee. Pero dati na nilang sinabi na handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.